Ayan, okay. So, once again, good morning to everyone. Good morning, guys. Okay, so para po sa session natin for this day, um, wag po kayo mag-alala, hindi kayo nagkakaroon ng deja vu kasi yung discussion po natin for today is technically the summary of what is present doon sa mismong asynchronous discussion that I have provided sa klase po natin last week. Okay? So, as you can recall, last week since nagkaroon nga tayo dito ng pinning ceremony, one of the things that I have provided pagdating sa lahat ng klase ko kay TTL ay yung recording ng session natin pagdating sa um, lessons 4 and 5. Okay? So ngayon lang po, since the recording of that session was done 2 years ago, gusto ko lang po na i-update yung ilan doon sa mga contents ng mga napag-usapan natin or yung nandun sa mismong recording na to and to simply test and to know kung nanood nga ba kayo talaga dun sa asynchronous discussion that I have provided for our class last week. Okay? Kasi tandaan ninyo, iba pa rin minsan yung nagre-reflect when it comes to the formative assessment that I am providing pagdating sa klase natin based on your understanding on the discussions that we have conducted. Halimbawa na lang dito, hindi ba yung naging result ng quiz number 2 natin. So, some of you have questions. That's good na meron kayong questions regarding some of our items kasi it means na medyo curious kayo regarding your responses. Kaso nga lang po, tandaan natin, no, your subject, this particular course, TTL, or Technology for Teaching and Learning, is a part of the um, subjects na kailangan niyo i-take kapag kayo ay nagkaroon na ng um, licensure examination for teachers. So, yung mga questions po that I am creating pagdating sa klase natin are technically patterns so kung ano nga ba yung mga possible na lumabas during the board exam. And wala tayong choice, wala kayong choice, kundi isa lang talaga yung acceptable na answers doon. So that's the reason why I am training you guys to look beyond the statements na available doon. Kasi even though those statements are correct, hindi ibig sabihin na yun yung best answer for that particular situation. Okay? Kasi hindi naman tayo pwede mag-argue kay PRC na, okay, tama yung sagot ko. Ano po yung possible reason kung bakit ganito yung nangyari? Kasi it is technically machine-based. Okay? So, on that instance, on that particular instance, consider din talaga natin, no? On our quiz, feeling ko maganda na maging routine na rin natin to since Prof Ed nga yung subject natin na always kung ipo-provide sa inyo kung ano nga ba yung answer para ma-explain at ma-discuss talaga natin ng mabuti. Okay? So, wag kayong mag-alala pagdating sa part na yon. We will be discussing those particular items kasi hindi lamang siya basta-basta formative assessment, kundi reviewer nyo na rin yan somehow pagdating doon sa magiging midterm examination ninyo. Okay? So, at this point, let me just consider kung ano nga ba yung quick rundown nung mga bagay na discuss na natin last week. Okay? So last Monday, we introduced this particular topic regarding the existence po ng policies and issues on the internet. Okay? So pinag-usapan natin dito, ano nga ba yung implications ng paggamit ng technology, modern technology to be more precise, with the existence of the process and evolution of teaching and learning. So, we created this particular course in a scaffold manner na kung saan nagkaroon muna tayo ng history, hindi ba? Pinag-usapan natin paano nga ba na-transfer yung information and knowledge from one individual to another groups of individual nung wala pang kuryente, nung mga panahon na wala pa talagang written language, nung wala pa tayong mga libro. Okay? Yun yung naging introduction natin regarding this particular course. Na lahat ng mga bagay na yan, nagsimula sila because of sensory experiences. So, the existence of modern technology is the last part ng mismong discussion natin na related pagdating sa bagay na to. So, the modern technology is the current technology that we are utilizing pagdating sa klase natin. Pagdating sa mga na-experience niyo sa Prof Ed classes ninyo, sa mga major subjects ninyo, those concepts, theories, and principles are applied by
us, educators. Tayong mga teachers mismo yung gumagamit, yung nag-analyze, then yung nagre-refine nitong mga strategies na to para masabi natin na okay yung mismong discussions na ginagawa natin. Okay? Pero ang pinagkaibang halang nito with the the traditional way of doing teaching, mayroon tayong kasamang technology na nag exist. Okay? Mayroon na ditong modern technology na present. Nandiyan na yung kuryente na mas nagpapadali ng discussions natin. Nagpapadali ng way on how we gather informations. So, last time, we mentioned here that there are different concerns regarding the presence of the word policy. Okay, so tandaan po natin, no? Na-mention natin itong bagay na to from our last discussion. But, bukod po dito sa bagay na to, we also mentioned that ICT policies actually encompass different, um, sabihin natin na platforms. Okay? Technically, all of these are certain types of media. Okay, so ano na nga ba yung iba't iba mga platforms na na-mention natin from our discussion from last week? So technically, I devised this discussion sana ngayon na dala ninyo yung collapsible dice ninyo. 'Di ba? Actually, nakaplano na yung discussion natin ng face-to-face for today. So, since wala yung mga collapsible dice ninyo, or kung dala nyo man yung collapsible dice ninyo ngayon, can I request you guys to open your camera tapos ipakita ninyo ano nga ba yung answer ninyo for this particular question? Isa ito na sa mga examples ng sinabi ko sa inyo na strategies na pwede nyo gamitin pagdating sa discussions ninyo na you can make it interactive na hindi naman talaga kayo nagpapa-quiz kundi inaalam niyo lang kung ano nga ba yung sagot ng mga estudyante ninyo. Okay? So at this point, kung dala niyo yung collapsible die ninyo, kung nakaipit yan sa mga notebooks ninyo, pwede niyo silang ilabas at this point. Then, what is the answer pagdating sa question natin na to? Okay, so just a review question for everyone. So, which of the following means of communication is not covered by ICT policies that we have discussed from last meeting? So, is it A, telecommunications, B, printed advertisements, C, broadcasting media, or is it D, the internet? So, you can type your answers. Okay? Recitation point din ito para sa lahat ng mga magta-type ng answers nila. Okay? Then wag niyo kalimutan yung mga answers niyo ha kasi I will be asking you guys to um submit this somehow sa susunod na magiging meeting natin on Wednesday. Hopefully may pasok na tayo ng Wednesday. Pero ayan, I would like to know your response pagdating sa question na to. Okay, parang unanimous tayo na letter B ang sagot ninyo okay? Pero pwede sa mga pwede mag-open ng camera. If you have your collapsible dice with you, sige, pakita nga natin yan. Ay, nasa akin pa ba yung collapsible dice ninyo? Remind nyo lang din ako, baka nasa akin pa pala yun. Kasi gagamitin nga natin siya during our discussions. Halimbawa na lang dito sa case na to. So, ayan. Pero okay mo galala, okay lang din hindi kayo mag-open cam kasi nga baka nakadata lang kayo. Okay, so B, 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 B. Okay, so it is a unanimous letter B. Okay, so tama ba yung sagot ninyo? So ang case po natin for this part, yes, it is actually letter B. Hindi po kasama sa ICT policies yung existence ng printed advertisements or yung printed media. Halimbawa na lang dito, hindi lamang advertisements hindi lamang mga posters, but even the presence of tabloid, the presence of, ang term natin dito, broadsheets, okay? Yung mga malalaking mga dyaryo, hindi po sila part ng mismong concern natin regarding the existence of ICT policies. Kasi in the first place, ICT policies only covers those particular systems na ginagamitan ng electromagnetic radiation. So, nasa meron na tayong printed copy, printed medium pagdating sa case ng printed advertisements, hindi na sila part ng ICT. Okay? Maliban na lang if this particular types of materials, sila ay uploaded sa social networking sites. Okay.
Okay, so halimbawa na lang dito, 'di ba? Um, yung case ng Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, hindi na lamang sila mga physical na mga newspapers, kundi meron na rin tayo dito mga websites for them. Nandiyan na rin yung presence ng iba't ibang mga accounts nila on Instagram, on Twitter, on Facebook, that all of those things, okay, ay meron na ditong kaakibat na existence of, ang tamang term natin dito, um, wider reach, kasi basta nandiyan lang yung internet, okay na. Kung meron ka lang internet, aware ka na sa kung ano nga ba yung mangyayari pagdating sa mismong balita. Okay? Or aware ka na sa nangyayari sa mundo somehow. Okay? Di mo na kailangan ng dyaryo every morning na dun mo lang makikita yung mga balita. So, in this case, we are accessing information in real time and at the same time in a much better um, sabihin natin na platform. So, those concerns regarding the ICT policies, tandaan po natin, no? Telecommunications, this includes landline, telephone, nagkaroon na tayo na history kung paano nga ba nagkaroon ng landline. Then, broadcasting media, radio, TV, AM, FM radio, the free TV na tinatawag natin, then yung mga cable channels, then the internet. Okay? So, these things, they are transmitted through the existence po ng electromagnetic waves and nandiyan yung mga devices natin na sila yung sumasagap or nagre-receive ngayon nitong mga informations na to. Okay? So, medyo maglagay lang pala ako dito ng marker. So, ito ay para kay question 1 done. Okay? Parang mamaya kapag ni-record ko. Okay? Pero by the way, for those of you who are watching this via recording or na-late sa discussion po natin, huwag po kayong mag-alala kasi mamaya nga po kapag okay yung internet, I will be downloading this recording tapos upload ko po siya sa YouTube, then doon nyo na lang ilagay yung mga sagot ninyo. Huwag nyo lang pong kalimutan na ilagay yung pangalan ninyo kung hindi ba yun yung username na ginagamit ninyo sa YouTube. Okay? So, ayan, ulitin ko lang po I will be uploading the recording of this. So meron pa rin po tayong recitation points para sa mga manonood ng recording natin. And wala po tayong concern regarding the presence of attendance. Okay? So, now, at this point, consider naman po natin yung na-mention natin last time regarding the presence of the different ICT technologies na nag-exist. Okay? So, ICT technologies could actually be in different forms. Katulad na lamang ng tinatawag po natin na information technology, telecommunications technology, and networking technologies. So, to simply break them down ulit. So kapag sabi po natin information technology, their main goal is to provide series of information to all of us. Okay? So lahat ng mga recipients ng um, internet, okay, the receiving end of that particular platform. Then telecommunications naman, napag-usapan na po natin regarding the presence of SMS. So short messaging system. So yun po yung ibig sabihin lang ng SMS na hindi lamang ito yung mga text, hindi lamang ito yung mga telegraphs, hindi lamang ito yung mga um, maliliit na information na maaaring maipasa natin sa iba't ibang mga devices, sa iba't ibang mga phones, na nagsimula ito sa mga pager, nagsimula ito doon sa presence ng mga snail mail nga. Okay? Um, at this point, in an instant, nakukuha na kaagad natin yung information basta meron lang available na mga signals. Okay? Um, hindi ko lang sure kung sa inyo ko na-mention yun, pero feeling ko sa nung meron klase sa third floor, doon ko siya na-mention na tanong sa third floor yung mga cell sites, okay, yung mga towers na nandun, yung mga towers na yun, technically, they boost yung signal ng isang telecommunication network pagdating sa isang specific na area. So halimbawa na lang nagkaroon dito ng signal jammer, okay? So yun talaga yung dahilan kung bakit nga ba in a circumference, pabilog yan, okay? But at majors, okay? That particular area, nung mismo
sorry, perimeter nga pala, circumference, no? So, on that particular area, yun yung mga wala masasagap na information. Okay? Or wala silang masasagap na signal. Kasi nga po, circular, yung case natin regarding the reception of signals. Okay? So, networking technologies naman, related ito with Wi-Fi. Okay? And on how we access the internet. Okay? Another concern po na tinitingnan natin dito, which we technically mentioned last time. Okay? So, noong 2010 nga po, si Mayo classified the Philippines as a Group 2 country in ICT and education. Mahal na ang internet sa Pilipinas, okay? Mabagal din ang serbisyo ng internet connectivity pagdating sa ating bansa. Well, maraming ang factors. So, we have 7,641 islands here in the Philippines na hindi naman talaga madaling ma-access or maka-access pagdating sa information or sa mismong data. Kasi nga, kinakailangan natin dito na maraming infrastructures. Hindi kasi ibig sabihin na meron tayong Wi-Fi, merong data, merong signal, meron ditong SMS, okay? Enough na yun. Okay? Those are the invisible things na dapat pinoprovide ng mga physical na mga um, materials. Okay? Establishments, for instance, yung mga cell sites, yung mga towers na tinatawag natin. So we still need those physical na mga um, buildings, okay? Or kinecreate para mas lalong mapabilis yung transfer ng information from one place to another. Kaya nga po sobrang importante ngayon na existence itong iba't ibang mga cell sites na to, itong mga towers na to, for communication to technically be transferred from one place to another. So meron ditong apat na plano, no? Yung mismong government po natin. There's the presence of the Community E-Center Program na ito nga ay naka-center, localized sa mga LGUs. Kaya sana yung mga kilala ninyo na tatakbong SK, for instance, kung kayo man po ay meron ka mag-anak na tatakbo sa barangay elections in the future. Hopefully, yung mga facilities po na available sa mga LGUs natin, sa mga barangay na yan, other than the presence of library, bukod sa pagpapaliga, okay, internet connectivity is also needed. Okay, malaki ang importance ng internet connectivity ngayon sa hindi lamang sa communication, no? Hindi lamang po sa social media, kundi pati na rin sa studies sa mga estudyante natin. It's very needed. Secondly, nandiyan yung National Broadband Plan na it is technically subsidized. Kaya nga merong internet allowance, yung mga nagtatrabaho sa government. Okay? Kasi technically yun yung way on how the government supports telecommunications and ICT communications. Then nandiyan yung last mile initiative na pinapalayo nga natin or ina-attach natin yung connection ng iba't ibang mga malalayong isla, mga malalayong lugar, mga matataas, mga masusukal ng kabundukan at kagubatan dito sa ating bansa. Merong internet, merong wifi na nag-e-exist. Meron ditong data, meron ditong practically sa cellphone signal na connection from one place to the other place dito sa ating bansa ay applicable. Okay? Siguro kahit sa Biringan pa yan. Okay? If you guys are quite aware sa Lost City of Biringan or the Magical City of Biringan, most likely baka meron din ditong internet connectivity kasi nga ang target sa buong Pilipinas, nasaan ka man sa Pilipinas, meron ka dapat data, meron ka dapat network, meron ka dapat existence dito ng means to communicate with other people. Okay? Kahit group 2 ang Pilipinas, hindi man mabilis ang internet, hindi man mabilis ang data, okay? Mahal man ang text dito sa ating bansa, communication is still vital. Kaya nga, mapapansin natin, no, maybe our phones, hindi lang sila want, kundi necessity na rin sila. Kasi we created a world or we are now enjoying a world na kung saan the use of handheld gadgets, the use of cell phones is already a necessity. Hindi na po siya want lang. Okay? So, this second part, or sorry, this discussion, syempre, meron din po tayo ditong mga
true or false question. Okay? So, ayun no, pabigla-bigla na lang yung susunod na slide pala, review question ka agad. So guys, on our chat box or on your collapsible die, for review question number 2, what is your answer? The acronym DICT stands for Department of Informatics and Communications Technology. Is it true or false? Sige, pakilagay yung mga answers ninyo. So once again, para po dun sa mga bagong dating lang or mga nanonood ng recording natin, please write your answer sa chat box natin. Okay? Or kung hindi mo sa chat box, dun sa um, YouTube link natin. Okay? Yan, tingnan natin, no? Hindi po T at F ang susulat ninyo, ha? Kasi tandaan ninyo, di ba, doon sa dice ninyo, nandiyan yung true or false na um, part ng collapsible dice. So guys, ulitin ko lang, no, what we are doing now, it could be a strategy that this could be a strategy that you can utilize kapag kayo na yung mismo nagdi-discuss sa mga klase ninyo. Okay? So yung collapsible dice ninyo, hindi lang siya output, hindi lang siya artifact sa akin, kundi magagamit din for your recitations. Okay? Kasi angat lang din nyo, false yung answer ninyo. Okay? Or true yung answer ninyo. A, B, C, D. Or kung ano man sa mga letters na yun. Okay, so I guess 10 more seconds before I end our um, poll para po dito. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so at this point, close na yung paglalagay ng sagot. Pero yun na, ulitin ko lang po, all of your answers will be recorded naman. All of them will be considered naman po. So, parang dry run lang ito no, sa kung ano mangyayari sa future discussions natin. Unfortunately, online nga lang siya. Pero guys, ulitin ko lang, ang case po natin regarding this, DICT technically stands for Department of Information and Communication Technology. Okay, so tandaan po natin, communication is already a collective term, collective noun po siya. So we do not have the word communications unless it is possessive. Okay? Medyo technical na jargon lang pagdating jargon, yes, pagdating sa kanila. So DICT stands for Department of Information and Communication Technology na ngayon nga po, it is also in partnership with Department of Science and Technology. Kasi ang existence po ng DOST with DICT, they are creating this particular platforms para maging accessible ang information sa maraming bahagi ng ating bansa. Okay? So, technically, the ICT for Education, ito na yung mismong program na part ang subject natin. Part ang course na to. So, this particular program supports all of the efforts of the education sector in incorporating the use of ICT in teaching and learning. So, bukod po na sa pagkakaroon ng mga subject katulad na naman ng MIL or Media Information Literacy. Okay? Medyo type nga lang natin to. Okay? Empowerment technologies. Itong mga subject na to, yung ilan sa mga core subjects na probably you guys had nung kayo nasa senior high school pa. Okay? Since kayo naman lahat ay nanggaling pa doon sa original na K-12 curriculum and wala pa kayo sa bagong matatag curriculum, there are still the subjects known as MIL or Media Information Literacy and Empowerment Technologies. So ito po mga subjects na to are actually incorporated on your senior high school core subjects kasi nga it is a part of the initiative ng education sector, DepEd to be more precise, na maging accessible ang knowledge pagdating sa paggamit ng iba't ibang paraphernalias na available pagdating sa peripherals na available pagdating sa computer, pagdating sa mga gadgets na yan.
kung ano nga ba yung mga batas na related pagdating dito. Ano nga ba yung mga paraan para protektahan mo yung sarili mo kapag na discriminate ka o kaya naman nalabag yung safe spaces mo or sabihin lang natin na nagkaroon dito ng cybercrime or panloloko pagdating sa'yo. So yung context po natin regarding the presence of these subjects permits the existence ngayon po ng um, knowledge and proactive na um, sabihin natin na quality ng education pagdating sa mga estudyante natin. Kasi nga po, ignorance of the law doesn't mean na ikaw ay pwede nang lumabag dito sa mga batas na to. Okay? So, technically, the knowledge of the law, the knowledge of our government in general, the knowledge on how we gather information is still necessary pagdating po sa part na ito. Okay? Now, last time, we also mentioned here na merong iba't ibang facets yung case ng ICT for Education. Nandyan yung ICT in Education Master Plan, yung pagpaplano pa lang. Okay? Content and Application Development through the Open Content in Education Initiative. Kasi nga po, hindi madamot dapat ang mga educational institutions. The way on how we gather information from one region, from one division to another should be accessible for everyone. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, no, marami din sa mga materials sa available sa link ng DepEd. Yan yung gamitin ko example, no? Hindi necessarily na ito ay nanggagaling lamang sa NCR. Some copies of the department orders, ito ay nirelease sa, halimbawa lang, Central Luzon, nirelease ito sa Bulacan, nirelease ito sa Malolos, nirelease ito sa San Jose del Monte. So, all of the information na kinakailangan na available sa general public, ito ay accessible sa iba't ibang mga websites. Okay? So ganun dapat yung case natin regarding the existence of materials and resources when it comes to education. Ito pong OCEI ang bahala pagdating sa part na yan. Okay? Kaya nga probably ilan sa inyo, no, alam na yung ilaw na lesson plan. Alam na yung 5 E's, alam na yung 7 E's na lesson plan. Meron na kayong mga copies niyan. Kasi those are open resources. Okay? Para yan sa lahat. Samantalang yung case naman po ng FedNet, it is now related with how we utilize the information online and how it can be transformed into something that is accessible pagdating sa ating mga estudyante. Kasi iba yung knowledge na kung manggagaling lang siya sa mga teachers or alam lang siya nung specific demographics na to. Kailangan alam din siya ng iba pang mga stakeholders ng mismong eskwelahan natin. So, FedNet is responsible pagdating sa part na yan. Then, there's also the presence of community e-learning centers. So, ito nga po yung initiative na ang access to correct and proper information, sources of information, dapat hindi lamang sa formal schooling siya available. Dapat available din po ito sa mga non-formal sectors of education. Halimbawa na lang po dito yung case ng mga out-of-school youths. Okay? They can still access information. They can still access correct and proper information. Okay? Kasi nowadays, madalas na weaponize yung misinformation, yung disinformation para sa iba't ibang mga propaganda na quite related when it comes to what is existing in our government at this moment. Okay? So sabi nila na ayaw nila ng mga educated na mga botante kasi ganitong klase ng mga individuals yung kailang ihahalal. So hindi na makakapanghurakot, hindi na makakapagnakaw yung mga individuals na to. So those are some of the things na titingnan po natin that even the access of information, hindi lamang siya sa individuals na may kaya. Okay? Hindi lamang po ito para sa mga educated, hindi lamang ito sa mga scholars, hindi lamang ito para dun sa mga nakapag-aral or nakatungtong sa formal education. But even those outside of the formal schooling, kailangan may access sa tama and equitable na information. Okay? Then there's also the presence of equality program, digital media arts program, and even ICT skills strategic plan. So, more of this will be discussed pagdating po natin sa iba pang mga chapters natin. Pero
quick highlight lang to, no, dun sa first four na mga na-mention po natin na ICT for education. Now, the common exit ng lahat ng mga nag-take, okay, or sabihin natin na consider yung existence of ICT for education, kinakailangan na sila ay merong competency sa iba't ibang mga bagay na to. Unang-una, unfortunately, English is the most spoken language pagdating po sa buong mundo. Okay? One of the most, okay, spoken language. So, English competency is one of the exits para masabi natin na globally competitive, merong global market na nag-exist pagdating po dito sa paggamit ng mismong ICT. Okay? Kasi how will you process information if di mo maiintindihan kung ano nga ba yung context ng mismong binabasa mo? Kaya nga, quite alarming kung titingnan po natin na yung mga recent results ng PISA na nangungulelat ang Pilipinas pagdating sa um, comprehension on English, to be more precise. Okay? Baka nga yung ilan sa inyo pagdating ninyo sa mga cooperating schools ninyo, mapapansin ninyo na, ay, grade 7 na to pero hirap pa rin magbasa yung isang estudyante. O nababasa nga niya pero hindi niya naiintindihan kung ano yung kanyang binabasa. English or the mastery of the language is not only about reading and writing. Okay? Kailangan nandiyan yung understanding, nandiyan yung higher order thinking skills. Naintindihan mo ba kung ano yung binasa mo? Okay? And that is also a question for you guys. Okay? That's the reason why we are always indicating ano nga ba instructions na meron. Okay? So, the first thing that you need to do is to read first what is present on the fine print. Kung nakalagay dito, minimize erasures. Sir, pwede po bang magbura pagdating sa quiz? Okay? The answer is yes. Kasi you just need to minimize naman yung erasures natin. Okay? So, guys, no, kahit yung mga minimal na mga bagay na to, tandaan ninyo, it somewhat reflects kung ano nga ba yung understanding ninyo pagdating sa mismong language na ginagamit natin when it comes to education. Okay? If instructions are given, instructions will always be obsolete kasi sila yung policy para dito sa specific na quiz na yan. Okay? So, other than English competency, nandiyan yung industry certification. Kaya nga hindi ba yung TESDA, meron sila dito iba't ibang mga national certification for ICT, computer, okay? And even nga yung sa case ng Adobe, case ng Google Workspaces, yung mga yan, meron na mga certifications na available na ibig sabihin lang nito na kapag meron ka certification, meron kang mastery sa paggamit nitong iba't ibang mga ano yung term natin dito? Sa paggamit natin ng nasa dulo ng dila ko. Pero sites, okay? Paggamit nitong mga offices or ng mga workspaces na nag-exist. Okay? Kaya nga hindi ba yung sa Google, meron silang Google Workspace, nandiyan yung Microsoft Teams or Microsoft 365 na kapag ikaw ay mahusay na sa paggamit nito, magkakaroon ka ng certificate. Okay? Google certification as well. So those are industry certifications na um, acknowledge hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi nga po, they are utilizing English as the common spoken language. Okay? Then there's also the presence of career advocacy programs na ano nga ba yung significance ng ICT and communication pagdating sa career na gusto mo gawin, sa profession mo to be more precise. Okay? Kasi kung tutuusin natin, no, the presence of your social media, the presence of your um, virtual space, okay, on how you occupy the virtual space, also reflects kung ano nga ba talaga yung values mo as an individual. Okay? Mahirap ilayo sa profession natin kung ano nga ba yung mga magre-reflect pagdating sa social networking sites natin. Okay? Kaya parati kung inuulit-ulit sa inyo na, think before you click. Is this something na you will be proud of kapag nakita mo ito in the future or not? Okay? So you better think before you click post, click story, click send. Okay?
Now, sa part po ng discussion natin, on the asynchronous discussion to be more precise, nandiyan pa rin po yung mga global issues na nag exist pagdating sa mismong ICT na hanggang sa pagkakataon na to ngayon, many people are still considering the access to internet as not a human right. Okay? Hindi naman daw talaga kinakailangan ng tao na magkaroon ng access pagdating sa internet. Okay? Pero guys, tandaan po ninyo, the internet is our gateway to the world, to the virtual space, for us to be more knowledgeable, for us to be equipped with the proper knowledge na kinakailangan po natin for us to do um, proper decision making. Okay? Kasi for a lot of individuals, the internet or the access to internet is the only way for them to access knowledge, for them to access more information. Okay? So technically, it is a human right. Tandaan po natin, no? There are different characteristics na nag-exist po pagdating sa human rights ng maraming individuals. Okay? Which leads to this particular question. Okay? So, for question number 3, I would like to know, which of the following concepts about the Declaration of Human Rights is correct? A. Human rights differs on which country you are born on. B. Covers all life on Earth. C. Mainly focuses on the avoidance of war and conflict. And D. It is universally accepted. So alin nga ba sa apat na statements na to ang tama pagdating sa konsepto natin ng human rights? Kasi mamaya po dun sa mga susunod na part ng discussion natin, pag-uusapan natin yan. Bakit nga ba part ng usapin ng human rights ang ICT? Okay? And guys, sorry po, pero uh, even this discussion is technically political. Okay? Our access to information is always political. Okay? Education is political. Okay? Lahat po ng mga discussions natin, they are technically political. So sorry po kung gano'n man yung undertone natin. So for question number 3, what is your answer? What is your response? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Then alamin natin ngayon kung ano nga ba yung tamang sagot at bakit ito yung tamang sagot. Sige guys. Take note, no? This is just a review question. Okay? More on recitation lang po ito. Di naman mababawasan yung scores ninyo. Okay? Di naman po natin i-record as a quiz. Kaya huwag po mag-alala. Kung mayroon na kayo sagot, hindi pa necessary na kailangan burahin ninyo kung mali man yung sagot ninyo, ha? Minsan panindigan natin kung ano nga ba yung naging sagot natin. For us to know kung tama nga ba at kaya nga ba natin ma-defend yung mismong response natin. Okay? Namaya ka lang kung mag-iiba-iba na yung sagot ng lahat. On your NSTP, na-discuss nyo to, no? Okay. Yeah, on Bill of Rights. It's present sa discussion niyo sa NSTP. Okay, so 30 more seconds before we proceed with the next part ng discussion natin. Masaya sana na meron background music todo. Or ina sa inyo baka tumitingin na sagot sa baka sa ninyo. Uy, ano yun nasa dice niya? Ganyan-ganyan. Hmm. Okay, so yeah, 30 seconds has elapsed. So let's have here. Ay, di ko pala.
Hindi pala na-type. Okay. Question 3. Done. Okay, so guys, now, dito po sa point na to, ang concern po natin regarding the presence of this one, and majority of you answered universally accepted. Yes, it is universally accepted kasi ang case po natin regarding human rights, tandaan po natin, no, basta tayo ay tao. Ano man ang estado mo sa buhay, saan ka bang bansa pinanganak ka, okay? Ano man ang iyong kasarian, sa ikaw ay tao, meron kang human rights. Okay? It starts when you are born and not when you are conceived. Okay? So tandaan po natin, no, when um, we are born, inherent na po sa atin ang pagkakaroon ng human rights. So the access to information, the access to freedom, liberty, and the likes, ito po yung mga um, rights and responsibilities na meron pagdating sa atin. Okay? So technically, bakit nga ba mali yung mga answers na to or yung choices natin? Halimbawa lang for letter A. Kasi nga po, walang pinipiling bansa ang human rights. It is universal. Kaya nga po, ang term natin dito is Universal Declaration of Human Rights. Okay? And medyo maganda no, na encompassing yung word na universal. Kasi nga, kahit nasa ka man, basta ikaw ay tao. Basta ikaw ay Homo sapiens sapiens. Okay? So, kinoconsider na po natin ngayon yung existence nitong mga bagay-bagay na to. So, the presence of the universally accepted the human rights ay nag-exist sa atin. Tayo mismo, tayo mga tao. Okay? Now, second one, na kinoconsider po natin ito, covers all life on Earth. Tandaan lang po natin, no? Kaya nga po, human rights. So, it's just focus on humans, existence of us. Tayo po mga tao. Okay? So, tayo po ngayon yung mga individuals ngayon na um, dahil kung bakit nga ba nandito itong batas na to. Or hindi pa siya batas, but um, policies in general. Ay, nakalimutan ko yung term. And lastly, for letter C, mainly focuses on the avoidance of war and conflict. Tandaan po natin na ang human rights ay hindi lamang po sa peace. Okay? Kaya nga po ito nandito kasi it is providing protection for all of us. That's one. And second one, it provides the sets of responsibilities na kinakailangan po natin na sundin. Kinakailangan natin i-consider. Kasi at the end of the day, hanggat ang karapatan ng ibang individuals ay naaabuso, okay? At naapakan ng iba pang mga individuals, ibig sabihin naman po nito na hindi pa rin pantay ang pagtingin sa lahat ng mga nabubuhay sa mundo or nabubuhay na tao sa mundo. Okay? Kaya nga meron tayo iba't ibang mga batas. Kasi it is quite inherent for humans na sumunod sa disorder or hindi sumunod sa kung ano yung nararapat. And sometimes, lives of humans will be at stake dahil po sa mga actions sa iba pang mga tao. Okay? So that's the thing when it comes to the presence of human rights. Now, for question number 4, isunod na rin natin to, no? The UN Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. Likewise, the right to freedom of opinion and expression. Is the statement true or false? And so, tingnan po natin kung ano nga ba yung response ninyo pagdating sa part na to. So, do you think the statement is true or false? Actually, medyo nabigyan ko na pala ng clue kanina, no? Tingnan natin kung nakikinig talaga kayo during our discussion ngayon. Okay, so, sige, 20 seconds more.
Okay, so question number 4 is done and that is true. Okay? So tandaan po natin, no? These are the inherent rights na meron nga po sa lahat ng mga tao ang existence ng freedom. Okay? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of thought, freedom of religion, and the existence even of conscience. Okay? It is part and is inherently human. Okay? So all of these things, especially the part of freedom of expression, opinion, and freedom to information, to access to information, highlights the utilization po ng uh, the access of the internet is needed pagdating po ngayon sa ating bansa. Okay? Ang internet ang gateway natin to communicate with other individuals. So, part po ito ng ilan sa mga karapatan dapat na tatamasa po natin ng libre. Kasi nga, information is not only transferred through physical means. Nandiyan na rin yung social media, nandiyan na rin yung mga virtual spaces that exist. Okay? So it is quite um, concerning, I guess, kung titingnan po natin na bilang mga teachers or bilang mga future teachers, ay consider pa rin ninyo na kalaban ang technology. No. Okay? Pwede nga siya maging learning tool, teaching tool, tsaka pwede siya maging tutor. Depende sa kung paano sila gagamitin. Okay? So at the end of the day, kung ano man yung way na kung paano po siya gagamitin, hopefully it will be for the benefit of a lot of individuals. Because once the rights of other individuals will technically be trampled dahil po sa decisions na gagawin natin or sa actions na gagawin natin, masasagasaan natin yung kanilang rights. Okay? Second issue regarding the presence of ICT and internet policies and regulations, nandiyan yung presence ng privacy and security. Nandiyan yung personal privacy, paggamit ng generative AI ngayon para gumawa ng mga lewd images or videos. Okay? Nagugulat na tayo na nagkakaroon ng pangampanya, okay, na iba't ibang mga individuals na gagamit dito ng mga AI-generated videos na inaakala ng iba na ito ay totoo. Okay? So, it is very concerning to think na maraming individuals ang hindi kaya makapag-discern kung ano nga ba yung true information and false information. Okay? Other than the way on how they process information, even yung information privacy, no? Ilan dito sa mga concerns natin na hindi lamang yung mga cellphone numbers natin, yung mga pwedeng masenda ng spam, even yung mga emails natin, even yung mga accounts natin. Okay? All of those things ay maaari pong ma-compromise because of how other people access information. Kaya nga po, ingat-ingat din somehow on how you utilize social media. Hindi nyo po kailangang i-post lahat. Okay? Pero siya maging diary ninyo. Pero siya maging microcosm on how you see a created version of yourself. Para sa mga IGs lang ninyo, pinopost nyo lang kung ano yung mga magaganda. Kasi that's the positive side of what you want to see or what you want to show pagdating sa mundo. Okay? Kasi nga lang po, it is just a part of the reality. Kaya nga, kung meron man tayong inggit, halimbawa na lang, or, mabuti pa siya nakapunta dito sa lugar na to. We're unsure kung ano nga ba yung naging journey nitong individuals na to. So, it is good activity to know. Paano nga ba natin dinidiscern ang paggamit natin ng information? Okay? Paano nga ba tayo natututo? Paano nga ba tayo nagkakaroon ng reaction towards something na nakikita po natin on the social media? Kasi baka pala yung case natin dito, hindi natin nababalanse kung ano nga ba yung reality sa curated na reality lang. Okay? Then there's also the presence po nitong issue number 3, surveillance and data retention. So halimbawa na lang po, no, isa sa mga pinaka naging sikat na konsepto natin surveillance and data retention ay yung Hello Garcia scandal ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Okay? So that is actually an example of surveillance. Okay? So yung mga CCTVs na yan, that's also another form of surveillance. Some of them are utilized
as machineries para po sa iba't ibang mga propaganda nga, once again. O kaya naman, those surveillance technically shows the truth. Para din po doon sa nag-exist na community pagdating sa inyo. Okay? Pero tandaan po natin, hindi dapat tayo minamanmanan ng Estado. Kasi we are individuals na merong kanya-kanyang private lives. Okay? Hindi po tayo pwedeng manmanan, hindi po tayo pwedeng tiktikan ng mismong Estado kasi in the first place, ito po ay labag sa saligang batas. Okay? Kaya nga po, ang red tagging, hindi siya okay na gawin. Okay? Kasi inaakusahan niyo po ang isang individual to something na wala naman tayo ditong evidence. Okay? Now, in the future, pag-uusapan natin, ano nga ba yung difference ng libel, ng case ng, ano yung term dito? Yung paninirang puri o slander, for instance. Pag-uusapan po natin yan kasi sometimes when people utilize a lot of hurtful messages, okay, to bring down other individuals, dito nalalabas yung mga bagay na yan. Okay? So, sorry, medyo lumalayo. But, going back on how we consider all of the things na nandito po sa discussion natin. Pag-usapan naman natin mamaya-maya yung case po regarding the existence po ng another problem regarding the issues on the use of ICT and internet policies and regulations. Kung kanina, pinag-usapan natin yung safety ng maraming individuals regarding your information na nasa web, na nasa cloud na tinatawag natin. Ngayon naman, something that is physical. Kasi syempre, itong mga laptops na yan, yung mga keyboards na yan, they are physical pets. So maaari po sila magdulot dito ng basura, maaari magdulot dito ng iba't ibang mga problema na kapag nasira yung keyboard, itatapon na lang ba siya or kinakailangan siyang ayusin. So in this case, lahat ng mga yan, maaari po ito magdulot ng iba't ibang klase ng kalat. Basura. Okay? Which we call as e-waste. Meron tayong iba't ibang mga categories ng e-waste. Nandiyan yung tinatawag natin ng mga peripherals, for instance. So for review question number 5, which of the following e-waste falls under the category of peripherals? Is it A, telephone, B, LCD screen, C, automatic voltage regulator or yung AVR na tinatawag natin, or letter D, motherboard? So which of the following is an example of peripherals? Then mamaya, bigyan pa tayo ng examples, no? Okay? So yung 1 minute for response. And so, mag-test natin ngayon, no, kung sino nga ba sa inyo yung nanood na ng discussion natin, na Asik Rules discussion. Pero sana nakinig na kayo or nanood na kayo, okay? Uy. Ay, baka nakita yung iba na, okay, di yung sagot ako sa, sige, gayahin natin. Okay. Pero tingnan natin kung LCD screen nga ba, since that's the majority of the answers. Nga ba yung nakakonsider natin na peripherals? Hmm. Okay, so 30 seconds. Sorry. Hmm. Hello, bakit LCD screen? Okay, so now, parating po dito sa answer natin for question number 5. The answer for this, telephone falls under what we are calling as broadcasting na e-waste. Okay? So, telephone, cellphone, radio, ito yung mga sira na telecommunication devices. Secondly, nandiyan yung presence ng LCD screens. Okay? Nasagot na karamihan sa inyo. LCD screens, unfortunately, falls under the part of the terminal equipment used for computing. Okay? It is letter B is not the answer. Unfortunately, guys. Okay? Ang LCD screen po, hindi siya peripheral.
but rather it is a terminal equipment, or kapag sinabi po natin terminal, ito yung end product. Kaya nga po nakikita natin yung LCD, okay? Ito yung reason kung bakit nakikita natin yung mga images. Nakikita natin yung um, visuals, okay? Nakikita natin yung discussion ngayon, yung presentation, dahil po yan sa LCD screen. So it is an example of a terminal equipment. Kaya nga po yung lahat ng mga PCs, laptops, yung mga cellphones natin, LCD screens or LED screens, they are considered as the um, gateway somehow. Okay? Ang gawin yung word na gateway, pero ito po yung paraan na kung paano nga ba natin napoprocess na yung information in a readable manner. Okay? Hindi na siya system-based, hindi na siya system-generated, hindi na siya barcodes, hindi na siya binaries. Okay? It is already existing in such a form na nakikita natin. Yun nga sa inyo, no? Kapag madaling araw nagbukas ng cellphone, biglang magugulat yan. Okay? So those are some of the examples natin regarding the presence of terminal equipments. Halimbawa na lang din po dito, terminal equipments for um, our class discussions. Halimbawa na lang din, no? Yung speaker. Okay? Sino yung speaker dito? Okay. This on. Okay. Speaker. Okay. Our handy speaker. So ito pong speaker na to, it could be a terminal equipment. And it could also be a peripheral. Okay? So na-mention na nga po natin, no, last time, peripherals involve letter C, yung AVR or automatic voltage regulator. Okay, hindi po audiovisual room ha. So yung AVR or the automatic voltage regulator is an example of a peripheral. So letter C po ang answer natin. Okay? Unfortunately, hindi unanimous ang answer natin and wala rin nakatama. So AVR, sorry, automatic voltage regulator is an example of a peripheral. Nandiyan din yung printers, for instance. Nandiyan yung keyboards, okay? Nandiyan yung mouse, nandiyan yung print projector, okay? Those are examples po ng mga peripherals na nag-exist. Okay? So the LCD screen, unfortunately, is not categorized as a peripheral. Okay? Kaya po ito yung terminal na kung saan nakita po natin kung ano nga ba yung information. Paano siya na-decode? Paano nga ba nagamit yung communication? Okay? Now, there are different ways on how teachers are technically guided when it comes to the teaching. Okay? If my memory serves me right, I gave a huge emphasis pagdating sa mga bagay na to. Okay? On our discussion pagdating kay lesson number 2, pinag-usapan natin dito yung ano nga ba yung mga rules na available pagdating kay teacher. Samantalang, nandyan din kay lesson number 2 yung ano nga ba yung mga rules na nag-exist pagdating sa mga estudyante natin. For the case of learners and learning. Okay? So I won't be emphasizing much on this kasi the asynchronous discussion serves its purpose pagdating sa part na yan. So yun po yung gagawin natin. Ayun yung part ng mismong discussions natin. So hopefully you guys already observe yung mga available po dito na information regarding the discussion that we had pagdating po sa existence ng asynchronous discussion natin from last Thursday. Now, gusto ko rin po na i-emphasize itong case natin for lesson number 5. Okay? Though, medyo nakita na, no? For lesson number 5, pag-usapan naman po natin kung kanina, na-mention natin dito yung mga issues. Okay? Now, let's talk about the safety issues on the use of ICT. Okay? Including yung concerns po natin regarding e-safety rules. So, in this case, entrahan po natin or gawin natin introduction for this particular discussion or this lesson yung question na to. So for review, question number 6. This is known as RA 10173 or the law that basically protects all Filipino citizens pertinent public and private information that can be used to incriminate them. This law is also known as what? Is it A, Data Privacy Act of 2012, Cybercrime Prevention Act of 2012? Is it C,
Freedom of Information Law, or is it the Safe Spaces Act? Okay, so please type in your answers para din po dito sa part na to. Okay, so another case na somehow yun naman sa answers natin. Sige, consider po natin yung answers ninyo. So question 6 done. Okay? So our answer here is you're correct. Okay, so that is Data Privacy Act of 2012. So yung RA 10173, pinoprotektahan po nito yung lahat ng mga information na meron tayo on how we release different information, especially those that can incriminate us. Halimbawa na lang po, ano yung mga yan? Nandyan yung full name natin, address natin, maiden names sa mga parents natin. Okay? Those are some of those questions, those are some of the information that can incriminate us. Cell phone numbers, existence po ng mga TIN numbers natin, ID numbers, okay? Credit card numbers, those are your data. Those are information na necessary po pagdating sa existence ninyo. Okay? Once the data was breached, merong malaking tendencies talaga na magamit yung data ninyo against you or magamit yung mismong data ninyo to swindle money, halimbawa na lang. Okay? Pag nakawan kayo or incriminate ka, technically yung pamilya ninyo. Okay? Ang concerns po natin regarding the existence of Data Privacy Act of 2012, hindi siya masyadong reinforce kasi nagkaroon pa dito ng SIM Registration Act. Sinasabi na konti na lang yung fake news, kukonti lang yung message sa inyo. But there are still individuals that can still message you via SMS. Kaya kung mapapansin rin ninyo, no, dahil sa SIM Registration Act, bawal na rin ang pagpapasa ngayon ng links pagdating po sa mga SMS. It is considered as spam. It is considered as virus. So, hindi na po nangyayari ngayon na maaari ka makapag-send ng link pagdating sa isang individual kung via text yan. So, kinakailangan na gagamit ka na ng social networking sites to send links. Then there's also the presence of Cybercrime Prevention Act of 2012. So, nandiyan na yung pornography, nandiyan na yung presence ng child trafficking, nandiyan na yung presence ng even bullying as well. Okay? Ay part po nitong mismong batas na to na we are now protected not only on physical spaces but even on virtual spaces. Kasi nga, maaaring mayroong krimen na mangyari because of the use of these huge platforms. Then lastly, nandiyan yung Freedom of Information Law. So this is not sabihin natin na hindi siya ratified ng mismong Congress, kundi ito pa isang executive order noong 2016. Okay? So, we can have the access to information from different platforms. Kaso nga lang po, sometimes, hindi po pasok dito yung subscription na tinatawag natin. Kaya ngayong case ng mga academic institutions in the academia, marami pa rin dun sa mga teachers, sa mga students, yung walang access sa mga proper na mga journals, yung mga sites na ginagamit po for research. That is a problem kasi paano mo malalaman kung ano nga ba yung mga current trends? Ano nga ba study yung maaari mong gawin? Ano nga ba yung mga literatures na maaari mo i-compare kung wala nag-e-exist dito na body of knowledge? Okay? Kaya nga po in research, it is not about finding out something new. Okay? But rather,
finding out new ways to solve various problems. Okay? Yung pagdating sa problema, ang focus natin dito, hindi lamang po yung magbigay ng solusyon pagdating sa problema. Because sometimes, the process, sorry, not sometimes, but most of the times, the process or the journey is much more important than the destination. Okay? Our concern regarding the existence of the Freedom of Information Law focuses on the content of how we spread information on various platforms. Okay? So, balikan natin, no, hindi lamang sa virtual spaces meron tayong mga concerns. But even there are, kanina meron physical hazards, no? Ngayon naman physical risk. So, nandiyan yung presence ng maaari kang madapa because of bars, kable ng kuryente, okay? Spillage of drinks or food, pagdating po dun sa mga computers and laptops ninyo. Okay? I for one nangyari na sa akin yan. Like, natapunan ng kape yung mismong keyboard ko. Kaya, yun yung isa sa mga dahilan ko bakit kaya ba not usable na yung keyboard ko dito sa working laptop na available. So, sorry po, bulso. So, another case natin, nandiyan yung overloaded power sockets. So, there's a huge concern na maaari ito mag-catch ng fire. Okay? And maaari talaga ito magdulot ng physical damages pagdating sa maraming mga individuals. Kapag sobrang init tapos sa ilagay mo sa may tenga mo, second or third degree burns yan kaagad. Then there's also the presence of heavy falling objects. Halimbawa nila yung CPU. Okay, imagine, napakabigat ng CPU tapos biglang bubagsak sa'yo. Your life might technically end because of that particular material or modem na available pagdating sa mga personal computers. Then, common ito sa atin. Okay? So, there is the existence po ng eye strain. Okay? Sa mga mata po natin. Kasi nga, masyado nang napupuyat sa pagbabasa, sa pagbabrowse ng social networking sites and the likes. Nandiyan yung back and neck pain. And even, nandiyan yung presence ng RSI or repetitive strain injury or tinatawag din po natin na carpal tunnel in wrist and hands. Kasi nga, tingnan ninyo, no? On your pinky finger, paano nga ba kayo humahawak ng cellphones? Okay? Kasi, mapapasin nyo rin po, on the type of grip that you have on your cellphones, ito yung nakasanayan ninyo na paghawak ngayon sa kanila. And it is actually a part of our muscle memory. Okay? Kung i-x-ray yung buto ninyo, meron dito makikita na kulay dark, or medyo dark na protrusion kasi ibig sabihin lang na overused itong phalange na to or itong daliri na to. Okay? Kasi parating doon nakarest yung phones natin. Then, there's also the existence po nung tinatawag natin na iba't iba mga e-networking risks. Then, this is quite self-explanatory lamang po pagdating sa part na to. Apologies guys, no? Kasi ang talagang agenda lang talaga natin for today is to have the review of these concepts na ano nga ba yung mga naintindihan ninyo during the asynchronous discussion. So if ever man po that you have concerns, if you have queries pagdating sa kanila, we can still address them on our class. Okay? Kasi agenda lang naman po talaga natin ngayon ay magkaroon ng recall. Okay? So there are different ways on how ICT can also be misused in the teaching learning process. And also, we mentioned on one of our slides here, the concepts of e-safety. Ano nga ba natin mapoprotektahan ang mga individual sa paggamit ng internet, sa paggamit ng Wi-Fi, sa paggamit ng Roblox, for instance? Okay? It is a must na aware ang mga bata sa ano nga ba yung possible na dangers na nag-exist in the bounds of the use of the internet. Okay? Ang mga taboo topics po ay dapat na pinag-uusapan natin. Hindi po dapat sila iniiwasan. Kasi the more na iniiwasan po natin itong mga taboo topics na to, the more that these individuals, this generation, this coming generation, will be more curious to do those things. It is much better na guided yung mga actions po na gagawin nila by us, adults. Okay? Responsible adults. Hopefully, we are responsible adults. And
guide them to do the things that they are curious about. Okay? At least merong guide dito na nag-exist. Okay? Hindi yung basta-basta na lang. Now, for our artifact number 4, okay? Sa part po na to, I will be asking you guys to, please correct me if I'm wrong. If you already done this, kasi nakita na nga ng ilan sa inyo yung pagsa-search niyo sa Google ng ano yung buong pangalan ninyo, follow the next steps na available po dito para sa artifact number 4 natin. So for artifact number 4, parang yung ginawa lang natin, no? Ano nga ba yung digital footprint ninyo? What does Google say about you? So type your name on your Google browser and take a screenshot of the data present on that page. Okay, so technically, I will be sending the things po na kailangan natin i-consider for this part, for artifact number 4. Pero kapareho lang to ng ginawa natin na activity nung, I'm sure kung Monday ba or Thursday or Tuesday, or sorry, Wednesday. Okay? Ano nga ba yung nakalagay? Sir, paano po kung wala nakalagay dun sa pangalan namin? Okay? So, try to figure out bakit nga ba wala. And please create a 100-word reflection on what your digital footprint says about you. Okay? Ito ba ay accurate or hindi? Ito ba ay concerning or hindi? Ako ba yung nakalagay dun sa mismong Google or hindi? Okay? So, take note, this is just an activity for you to be quite aware sa ano nga ba yung presence ninyo on the social media. Sir, paano po kung Facebook lang yung lumabas sa amin? Eh di, yan lang yung mismo summary ng existence ninyo on your, anong tamang term natin dito? Your electronic blueprint, okay? Or your virtual self, or yung kung paano mo ina-occupy ang virtual space. Okay? So for artifact number 4, this will be due on Wednesday. Okay? So sa Wednesday po ito. You will be posting this also on Wednesday. So you can take a screenshot of this today. Tapos gumawa lang po kayo ng reflection ninyo. Tapos yung ipopost, yun po ilalagay na caption sa post niyo. Sir, kailangan po ba na public? Okay? Guys, ang mga accounts natin ay echo chambers yan. Nakalock man yung account natin, there are still people that will be able to see kung ano nga ba yung content ng pinost ninyo. I won't be asking for any reactions, number of reactions, pero gusto ko po na gawin nyo dito ay sa comment section, please encourage your friends, encourage your mutuals to do the same para maging aware din po sila on how they reflect or how they utilize the electronic footprint ng bawat isa sa kanila. Kasi baka pala meron ng incriminating na details pagdating sa kanila na available on social networking sites. Iba na rin kasi yung may alam pagdating sa mga bagay na to. Okay? And lastly, okay, this will no longer be an exit slip for everyone, but this will be your homework for Wednesday. So on a 1-inch sheet of paper, send ko lang po yung screenshot sa class natin. Okay? So this will be your exit slip slash homework for Wednesday. Sa klase po natin. Sa 1-inch sheet of paper, ilagay nyo lang yung sagot ninyo for this question. Why is it important to think before you click? Especially in sharing your information and photos on your social media. Ulitin ko lang po, you will not answer this dito po sa chat box natin. Okay? But you will submit this on Wednesday sa susunod na meeting po natin. But if ever man po na you are absent today, okay, for those of you who are watching this recording, please answer this exit slip and write your answer on the comment section of this YouTube video. Okay? So, ayan guys. At this point, before I end our session this morning, and sorry, medyo siksik-liglig ito maapo yung discussion natin, no? So, hopefully guys, you have learned a lot, some things, pwede po dito. Okay. So guys, once again, ulitin ko lang po, no, yung nakalagay po dun sa